At saludo po ako sa inyo. Saludo dahil para sa reforma, para sa pakikipagtrabaho sa gobyerno, naglakas loob kayo mag-consolidate ng franchise at makipagsapalaran pa pagdating sa gastusin. Kayo po ay buong loob at matapang na nakilahok sa programang ipinanukala ng gobyerno at matapang nyo ring binalikat ang financial risk ng, di ba, ng pagsosource ng kinakailangang pinansya para makumpleto nyo ang inyong partisipasyon sa PTMP. Kaya ngayon pa lamang ay maraming salamat po sa inyong patuloy na pagseserbisyo sa publiko. Patuloy po ninyong pagseserbisyo sa publiko kahit pa nga sa mga pagkakataong nalulugi, kahit pa nga may maraming araw na kulang ang naiuuwi sa pamilya ng inyong mga miyembro at pinamumunuan. Pero syempre, hindi sapat yung ganitong papuri. Hirap na hirap ang sektor ngayon. Batid po nating lahat yon. Naririnig ko po, nararamdaman ko po mula sa inyo. Dahil sa maraming pagkakataon, sorry po talaga, nabigo kayo ng gobyerno. Hindi tama na pinapautang ng milyon-milyon pero nag-alangan sina Secretaries Dizon at Lopez sa pag-aayos ng problema sa unconsolidated operators at sa colorum. Kaya salamat kay Chair Mendoza sa magandang balita nila. Yung hindi po natin narinig pero alam natin na tahimik na mga entrapment operations. Isa pa, mabagal ang pag-aproba ng mga ruta, gaya ng ikinento rin, pero may kwento na rin pong solusyon na isinusulong ni Chair Mendoza. Mabagal ang pag-aproba ng ruta at kulang ang aksyon at pondo ng gobyerno. Kaya, naiipit kayo sa utang at kawalan ng kita. And yes, Chair, nag-notes po ako sa papel ko kahit binabanata ng mga trolls. Hindi ko alam na masama palang magsulat at mag-index card. Para factual ang debate sa hearing at saka sa plenary, di ko alam na masama palang ipagpatuloy ang magandang ugali natin mula nung estudyante tayo na nag-take talaga ng notes para ma-refresh lagi at matrace natin kahit kailan yung evolusyon ng mga ideya natin at mga panukala hanggang mapagtagumpayan na natin ang best form nun. So nag-take notes po ako. Sigurado ko ang Co-op Natco Party List din po ay nag-take notes kasi may sa ganitong mga usapin talaga, basta kooperatiba, nagtutulungan po kami. Very well noted po yung pagtutulungan namin tungkol sa budget para sa transportasyon at kooperatiba ngayong taon para sa General Appropriations Act ng 2027. Para madagdagan po at harinawa magawa namin sa Kongreso maging sapat iyang pondo ng gobyerno. At ngayong may krisis na naman, kasi matagal na yung krisis, pero sumabog pa ang gera sa Middle East, kaya isa pang layer ng oil crisis, dapat pinalakas na lang ang biyahe sa pamamagitan ng malawakan at pangmatagalang service contracting. Panahon pa ng pandemic, champion na yan ninyo sa transportation sector. Service contracting, imbes na, pinag-uusapan namin ni Chair kanina, imbes na iasa sa ayuda ng DSWD. Pinag-uusapan po namin, Chair, di ba kanina, hindi naman gusto ng drivers at operators sa transport co-ops, umasa na lang sa ayuda, pumili para sa ayuda. May kasama pa tayong na heat stroke at namatay, kapipila lamang para sa ayuda simula ng madaling araw. Dapat i-front load na yang pondong iyan. Kaya dun pa lang sa pagdinig ng Protect Committee,
Inawitan ko na po ang mga kinatawa ng DSWD at DOTR. Kako, hindi ba pwedeng ang pondo sanang gagamitin ng DSWD para sa ayuda? Na okay, kung at the tail end na-appreciate naman din po, opo. But hindi i-front load, bigay na lang sa DOTR, pandagdag sa suporta, subsidy sa mga nasa transport sector. Diba? Kasi kung meron po kayong sapat, dagdag na pondo sa sektor, edi mas maipagpapatuloy po ninyo ang pamamasada kahit pa sa gitna ng oil crisis. Mas patuloy nyo masaserbisyohan ang mga mananakay sa ating publiko. Kayang-kaya nyong sustinahin ang inyong paghahanap buhay para hindi nakakailanganin sa isang mas huling pagkakataon, umasa lamang sa ayuda. So, dahil hindi pa ito kompleto nating nagagawa, pero pagtutulungan po namin sa dalawang kapulungan, suportahan ng executive sa transportasyon at kooperatiba sa usaping ito, hindi katakataka kung bakit nahihirapan din tayong kumbinsihin ang ibang drivers at operators na makiisa sa programa, kung nakita nilang nagkakaroon ng problema at delays. Ipinaglalaban po natin sa Senado, katabi ng mga counterparts namin sa House of Representatives, pinaglalaban na gawing mas magaan ang sistema ng pagbabayad para sa modernized units para di nga kayo mabaon sa utang. Nung nasa Iloilo yata ako napag-usapan na okay, nadagdagan na nga po yung subsidy. So, suma total sa ngayon 400,000 pesos. Nga lang 700,000 ang ano ba yun, yung equity para sa isang 2.1 ba o 2.2 million na unit. So, at ito napag-usapan ko naman sa isang transport co-op dito sa NCR. So, bakit hindi suspindihin muna yung paghulog ng amortization? At least habang umaandar itong gera at krisis, di ba? Lalo na kung government banks naman po, Land Bank, ano pa yung isa? BBP, ang nag-i-issue po ng financing na iyon. Eh kayo naman po ay nakikipagtulungan sa isang government program din. So hindi ba dapat mag-step up din ang mga government financing institutions para sa inyo? So imbes nga, ito pa, isang magandang ideya mula sa inyo sa transport sector. Imbes na puro loan, dapat may lease options. At yan po, dahil sa mga payo ninyo, mga turo ninyo sa akin over the past many years, sinama ko po yan, yung lease option na yan, sa 2026 special provisions ng budget. So pag may pagkakataon po tayo, i-operationalize, i-activate po natin yan dahil nandyan na po yan sa batas ng budget para sa ngayong taon. Bago pa nga sumabog yung gera at nagkaroon ng isa pang layer ng oil crisis. Sa ganitong option na galing sa inyo na ipasok po natin sa budget, walang principal na babayaran, kundi renta lang. No? And sa lease option na ito, mas malaki ang taya ng gobyerno. At bakit hindi? Dahil ang transportasyon ay sa esensya niya, public utility, public service, no? Hindi po pinagkakakitaan lamang. So, dapat mas malaki ang taya ng gobyerno at lalo na't ang PTMP ay isang programa at magandang programa ng gobyerno. So, sa lease option, pwedeng isoli sa kanila ang sasakyan kung di nila itinuloy ang reforma. At hanggang ngayon, kasi iniintay natin makumpleto ang implementasyon ng PTMP. Na-push din natin ang pagtaas ng subsidy, yung pinag-usapan din namin sa Iloilo, para makatulong sa dagdag gastos ng mga operators at drivers sa modernization. And speaking of route plans, marami na rin naibahagi sa atin kanina si Chair Vigor. Speaking of the route plans, yun na nga marami dyan ay hindi na tugma sa totoong nangyayari on the ground. Siyempre, nagbago-bago na siya over the years. Magkakaiba at mabilis magbago ang sitwasyon sa bawat lugar.
Ang NCR, hindi pareho sa Western Visayas. Ang nasa isang syudad sa Region 3 ay hindi pareho sa isang syudad sa Region 7. Kaya, baka pwede namang localized ang diskarte. Sa Naga City, magkakasama ang LGU, commuter groups, transport cooperatives, at driver organizations sa local transport governance. So governance po yung framework natin dito. Baka pwede ang libreng terminal. Ito, mga ideya rin galing sa inyo. Counterflow, pag rush hour. At rerouting kapag barado ng public works ang daan. So, di ba, kailangan agile din at saka flexible para ang transportation system ay systematically makasabay sa totoong sitwasyon ng local government, mga driver, mga mananakay sa bawat lokalidad. Kailangan nating ipaglaban at alam ko ito ang diwa ng buong General Assembly ng ating samahan. Kailangan nating ipaglaban ang mas maayos, makatao, at modernong pampublikong transportasyon. Kayo po mismo, mga driver, operator, tayong lahat na may commuter, ay may mga pinakamalalaking taya dito. Kahit paminsan-minsan, pinanghihinaan ng loob, alam ko po, ipaglalaban nating maituloy, makumpleto, mapagtagumpayan ang mga reformang ito. At mga kasama, hindi po kayo nag-iisa. Kakampin ninyo ako sa Senado, kakampi po ninyo ang Co-op NATCO sa House of Representatives. Isama na po ang kasama nilang partidong akbayan sa party list. Magkakampi po tayong lahat. Pati na ang maraming commuters na sumusuporta sa laban para sa tunay na reforma. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.